Si Gabriel Anderson, ang kanyang husband ng 5 mahabang taon, ay humingi ng divorce sa gabi ng kanilang ika-5 wedding anniversary. Dahil lang sa hindi niya kayang magkaanak. Pinakiusapan siya ni Monica na manatili, ngunit ang kanyang matibay na desisyon ay hindi nababaluktot, kaya sa wakas ay binitawan na siya nito. Lalong gumuho ang kanyang buhay matapos niyang matuklasan ang matagal na pakikipagrelasyon nito sa kanyang sekretarya, at ngayon, buntis ang mistress. Ilang buwan lamang matapos ang kanilang divorce ay pinakasalan niya ang nagbubuntis na sekretarya. Biglang bumaliktad ang mundo ni Monica nang matuklasan niyang 4 na buwan siyang buntis. Gusto ko ng divorce, Monica. Tinitigan ko nang hindi makapaniwala si Gabriel, ang mahal ng buhay ko, ang asawa ko ng 5 taon. Please Lord, sana panaginip na lang ito. Bulong ko, hindi pinapansin ang hating kirot sa dibdib ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, nagdadasal na sa pagmulat ko ng aking mga mata ay matatapos na ang bangungot. Ngunit bigo ang langit na ibigay ang aking mga pakiusap. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko ang aking sarili na nakaupo sa tapat ng aking asawa na may malamig na ekspresyon sa mukha. Hindi ko mailarawan ang sakit, pero napahinto ako sa paghinga. Nanginginig ang aking mga daliri, at unti-unti kong kinailangan na bitiwan ang baso ng champagne na hawak ko sa aking nagyayelong mga daliri. Nagpapatawa ka diba? Ang mga salita ay malayang bumagsak, bago ko napigilan ang aking sarili. May isang maliit na bahagi sa akin na nais na ito ay isa pa sa kanyang mga biro, at na hindi niya sinasadya ang kanyang sinabi. Ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, para akong isang matulis na piraso ng salamin na tumatagos sa aking mga ilusyon. It hit me even harder than the first time he said those words. Seryoso ako, Monica. I want to end this marriage. We shared 5 years of marriage and yet he looked at me like a total stranger, not the same woman he vowed to love for the rest of his life in front of the altar. Walang bakas ng katatawanan ng kanyang mukha, hindi nakaunat ang kanyang mga labi sa kanyang nakaugalian na malapad ng ngiti ng lalaki na minahal ko. Sa sandaling iyon, alam kong nabuhay ang aking pinakamalaking takot. Nanuyo ang lalamunan ko habang nag-aaway kami ng tingin. Sinubukan kong pawiin ang aking uhaw, dinampot ko ang baso ng champagne, ngunit hindi sinasadyang nahulog ito. Tumilapon ang pulang-pula na likido sa tablecloth na kulay cream bago ko ito mapulot. Ang baso ay ngayon ay walang laman, parang walang laman na nararamdaman ko sa kaibuturan. Dumapo ang mga mata ko sa ginawa kong kalat sa tablecloth. Kung nakikita ko kung paano dumaloy ang dugo mula sa aking sugatang puso, ito ay gumawa ng malaking pulang mancha sa tablecloth, katulad ng natapong champagne. Bakit Gabriel, hindi ba ako sapat? Malakas kong sinabi ang mga salita at walang bakas ng takot sa mukha ko. Ako ay pambihirang kalmado kapag ang isang normal na asawa ay galit na humihikbi sa pagbanggit lamang ng divorce sa kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi ikaw ang problema, ako ito. I'm sorry I fell out of love. Mahinahong sagot niya. Hindi ko maiwasang magtaka kung ibinahagi niya man lang ba ang sakit ko, nang hindi man lang siya makapagpakita ng kahit katiting na pakikiramay o kahit peke. Nagkamali akong pakasalan ka, namatay ako sa loob. Pinagsisihan niya ang kasal namin at masakit iyon. Ang kanyang mga salita ay parang may hindi nakikitang kamay na humawak sa aking leeg, dahilan para sumikip ang aking dibdib hanggang sa natakot ako na baka hindi na ako makahinga. Matapos isakripisyo ang mga pangarap ko para mapasaya siya, binasag niya ang puso ko sa libu-libong tipak bilang kapalit. Ang pinsala ay nagawa na, ang aking hindi na mababawi na puso ay lampas sa kaligtasan. Nang makita kung gaano siya kagaan sa breakup na ito, nabaluktot ang aking marupok na puso. Hindi siya nagpakita ng sakit habang nagpapaalam sa akin, na nagpapaisip sa akin kung minahal niya ba ako. Bakit Gabriel? Nagtanong ako sa pangalawang pagkakataon, hinihingi ko ang katotohanan sa kanya. Gusto ko ng anak, Monica. Bilang asawa ko, nabigo kang magkaanak sa akin. Hindi mo magampanan ang responsibilidad na magbigay sa akin ng tagapagmana, at wala na akong ibang dahilan para manatili sa kasal na ito. Ang kanyang mga salita ay diretsyong tumusok sa aking puso na parang walang humpay na pag-atake, na parabang paulit-ulit akong tinutusok ng kutsilyo. Gayunpaman, nakakagulat, nagawa kong manatiling malay sa kabila ng labis na sakit. Kung si Vienna, ang aming daughter, ay hindi namatay sa aksidenteng iyon, hinding-hindi ito mangyayari. Ngunit ang trahedyang iyon ang kumitil sa buhay ng aking anak. Kahit na sana ako na lang ang namatay noong gabing iyon, hinding-hindi magbabago ang katotohanang wala na siya ng tuluyan. At kahit sinubukan kong magkaroon ng isa pang anak, nabigo ako. Pero hindi dapat ibigay ni Gabriel sa balikat ko lahat ng kasalanan, hindi ko naman kasalanan. Hindi mo ba nakikitang ginagawa ko ang lahat, Gabriel? Ang mga salitang lumabas sa aking mga labi sa halos hindi maririnig na bulong. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap para sa akin din ito? Pumupunta ako sa regular na check-up, sumasailalim sa mahigpit na diet, at masunurin na sinusunod ang lahat ng payo ng aking doktor.
Kahit na kung minsan ay mahirap sundin ang mga mahigpit na kahilingan, at kahit na natakot ako sa sakit ng injection needles, itinikom ko ang bibig ko at hindi ko ginawa ang lahat ng iyon dahil mahal kita. Ang mahabang panunumbat na binaril ko sa kanya ay napaluha, ngunit tumingin siya sa akin gamit ang kanyang malamig, bakanteng mga mata, nang hindi man lang nag-abala sa pekeng pakikiramay alang-alang sa aming mahabang pagsasama. Umiling ako at ipinikit ang aking mga mata, tumangging umiyak o masira sa publiko. Kahit na nagiging mas mahirap gawin ito pagkatapos ng bawat pagdaan ng segundo, kailangan kong panatilihin ang aking kalmado. Lahat ng tao sa loob ng restaurant ay nakatingin sa table namin, at ayokong gumawa ng eksena sa harap ng napakaraming tao. Isang pagkakamali, at ako na ang magiging mainit na headline bukas. Masyadong komplikado ang buhay ko, ayoko nang dagdagan pa ang aking miserableng buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mundo na ako ang secret wife ni Mr. CEO. Ilang tao, kasama ang mga katrabaho ko sa business hotel ni Anderson, ang nakaalam ng kasal ko sa kanya. Kung alam ng publiko ang isang bilyonaryo na tulad niya na ikinasal sa isang hamak na staff ng hotel, malaking eskandalo ang naidulot nito. Si Gabriel Anderson, ang lalaking nakaupo na parang isang demigod sa katapat na upuan sa harap ko, ay isang kilalang playboy na humaharang sa front cover ng mga kilalang magazine sa buong bansa. Kilala sa mundo ng negosyo, galing siya sa isang maimpluwensyang pamilya at alam ng bawat kaluluwa sa bansa ang kanyang pag-iral. He was perfect on all fronts, the exact description of every girl's dream husband, but to me, Gabriel was now my nightmare. Nais kong iligtas ang aming pagsasama, ngunit paano ko magagawa kung ang aking asawa ay hindi pinapansin ito? Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo binibitawan ang mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Please give me time, Gabriel. I'm doing everything I can. I promise I'll bear a son in time. Pagmamakaawa ko, nilunok ko ang pride ko. Ang pag-iwan sa aking asawa ay hindi isang bagay na gusto ko. Minahal at mahal ko siya ng lubusan. May power kami ni Gabriel na lutasin ang aming mga problema nang hindi nagdi-divorce. Gayunpaman, iba ang kanyang pag-iisip. Habang ako ay nakikipagbuno sa mga paraan upang ayusin ang aming relasyon, siya ay nagtapon ng tuwalya, at iyon ang pinakamasakit sa akin. Hindi uubra sa akin ang pakiusap mo, sagot ni Gabriel. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at binigyan ako ng isang nagyayelong tingin, nagyayelo na sapat upang palamigin ang impyerno mismo. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Pagod na ako sa relasyong ito, pagod na tayo. Nalaglag ang pangako sa marble floor. Nakatitig ako ng diretso sa maganda niyang asul na mga mata, umaasang masasalamin din nila ang sakit na nararamdaman ko. Gayunpaman, ako ay lubos na nabigo. Maganda ang kanyang mga matang ngunit blanko, walang emosyon. Ipinaalala nila sa akin ang isang malamig na matigas na estatwa. Isang malutong na sampal sa paggising ang makita ang kanyang mataray na ekspresyon. Napagtanto ko kung gaano ako kaawa-awa sa pagmamakaawa ko sa isang tulad niya na huwag akong iwan. Huminga ako ng malalim, naghahari ako sa aking emosyon. Nang humupa ang kaguluhan sa loob ko, ibinuka ko ang bibig ko para magsalita, pero agad niya akong pinutol. Gustuhin mo man o hindi, I will file for divorce. Pahayag niya na nakakuyom ang kamao. You're not gonna stop me. I wasted 5 years of my life with you and I cannot afford to waste more. Ang aking banal na pagpipigil sa sarili sa wakas ay umabot sa isang biglaang pagtatapos. Bumaha ang disgusto sa loob ko at nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Parang kutsilyong tumagos ang tingin ko sa kanya, at napaatras siya bilang tugon. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan na may regal poise ng isang queen, ready to announce the beginning of a battle. Kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hinihingi mo. Pero sana ay hindi mo pagsisihan ang pagpiling ito balang araw. Kapag ang isang bagay ay naibigay, maaaring may kapalit na hindi na mababaligtad. Nang hindi ko na hinintay ang kanyang tugon, tinanggal ko ang aking wedding band mula sa aking daliri at inihagis ito sa ibabaw ng mesa, kung saan ito gumulong ng pabilog bago bumaba sa kinaroroonan ng pulang mantsa. Sa loob ng maraming taon, iniingatan ko ang singsing bilang simbolo ng aking pangako na pangalagaan siya bilang aking asawa. Gayunpaman, sa pagbitaw ng singsing, binitawan ko ang pangakong iyon. Mula ngayon, hindi na niya ako asawa. Tumingin ako sa kanya at for once, wala akong naramdaman kundi puot habang iniisip ko kung paano niya mapunit sa isang minuto ang matagal ko nang sinusubukang ayusin. Ang malupit niyang tapusin ang lahat sa ika-5 anibersaryo ng kasal namin. Pagkatapos ng isang huling sulyap sa hitsura ng pagtataka sa kanyang mukha, nagmarcha ako palabas ng restaurant, pumara ng taxi at pumasok sa loob. Hindi ako umiyak nang ligtas akong nasa loob ng dimlilit na taxi, o nang makita ko ang pamilyar na figure ng aking soon-to-be ex-husband na lumalabas mula sa marangyang restaurant. Pinipigilan ko ang aking mga luha habang hinahabol niya ang mabilis na pag-urong ng taxi, na sinasapian ng kaguluhan na humantong sa walang kwentang pagtugis.
Sa kalaunan, siya ay naiwan, hingal na hingal, habang ang driver ay bumilis sa madilim na highway. Sa St. Paul's Hospital Place, bulong ko sa medyo may edad na lalaki na tahimik na nakaupo sa driver's seat. Isang pagod na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Sumandal ako sa backseat at pumikit ng mariin hanggang sa may nakita akong mga bituin na pumutok sa likod ng mga talukap ko. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, ngunit ang mental at emosyonal na pagkahapaw na naramdaman ko ay nagsilbing patunay na hindi ito maaaring panaginip kung tutuusin. Pinilit kong idilat ang aking mga mata, at itinuon ang aking atensyon sa labas ng bintana, bulag na nakatingin sa madilim at desyerto na highway, na mas namulat sa kung gaano kadilim at walang laman ang aking buhay. Nang tumilapon ang taxi sa sementadong simento at huminto, nalaman kong nakarating na ako sa aking destinasyon. Agad akong bumaba ng taxi at marahang isinara ang pinto. Bumaba ang bintana ng sasakyan at sumilip ang ulo ng driver mula sa loob. "Nakalimutan mong magbayad," magalang niyang sabi. Kumalat ang kulay sa pisngi ko. Napagtanto ko na ang daming pumapasok sa isip ko na nakalimutan ko na. Walang alinlangang dumukot ako sa aking wallet, kinuha ang mga paper bills, at iniabot sa kanya. "I'm sorry," paghingi ko ng tawad habang nakangiti. Naghanap ng sukli ang lalaki at iniabot sa akin. "Please keep it," sabi ko sa kanya. Sumalubong sa aking paningin ang puting panlabas ng napakalaking ospital nang dumilat ako. Umangat ang tiyan ko sa nakita. Kinasusuklaman ko ang lugar na ito, ngunit pamilyar ako dito. Hindi mabilang ang gabing ginugol ko rito, binabantayan ng aking ina. Agad akong tinamaan ng malamig na hangin habang naglalakad ako sa malamig at walang katapusang puting pasilyo, dahilan para manginig ako. Ang aking mga kamay ay agad na pumulupot sa ilalim ng aking mga dibdib, na nagbibigay sa aking sarili ng 1 pulgadang init. Huminto ako sa isang pamilyar na pinto, nawawala ng kulay ang mukha ko nang maabot ng nanginginig kong mga daliri ang knob. 1 dosenang mga posibilidad ang sumalakay sa aking mga iniisip, bawat isa ay mas malala kaysa sa susunod. Paano kung pumasok ako sa kwarto at may nakita akong bakanteng kama? Paano kung nakahiga siya, hindi humihinga? Paano kung late na ako dumating? Hindi mabilang na mga senaryo ang tumatakbo sa aking isipan, dahilan para makaramdam ako ng labis na pagkabalisa at sa bingit ng pagkawalan ng aking katinoan. Tumulo ang luha sa pisngi ko, bago ko namalayan. Hindi ako umiyak nang humingi si Gabriel ng divorce, ngunit nang harapin ang posibleng pagkawala ng aking ina, nawala ito. Dali-dali kong pinunasan ang basa sa pisngi ko gamit ang manggas ng shirt ko. "Mom," tawag ko pagkabukas ko ng pinto, pero walang sumasagot. Lumulon ang panik sa loob ko habang nakatitig sa bakanteng hospital bed. "Mom, where are you? This is not funny anymore." Pakiramdam ko ay nanlamig ako sa sandaling yun. Nanginig ang mga paa ko, at naramdaman kong humihina ang lakas ko, kasabay ang pag-agos ng mga luha. Huli na ba ako? Wala na ba ang mommy ko? Isang makabagbag damdaming hikbi ang kumawala sa aking mga labi habang ako ay sumugod sa kama, pinadaloy ang aking kamay sa mga gusot na kumot. Sila ay malamig, mas malamig kaysa sa lamig na tumama sa aking gulugod. "Honey, ikaw ba yan?" Isang mahinang bulong ang pumutok sa aking isipan. Napatalon ako bilang tugon, at tumakbo kung saan nanggaling ang boses. Nadatnan ko si mommy na nakaupo sa single sofa sa dulong sulok ng kwarto, nakasandal ang mahina niyang anyo sa unan sa likod niya. "Mommy," humihikbi ako at ipinulupot sa aking mga bisig ang kanyang manipis na frame, naramdaman ko ang nakakaaliw na init ng kanyang katawan sa aking malamig na mga palad. Halos mawalan ako ng malay sa takot, naisip ko na sumuko na siya sa kanyang laban sa stage 3 na cancer. Ang aking ama ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang malalang sakit, at hindi pa ako gumaling sa pagkawalang iyon. Ang ideya ng pagkawala ng aking ina sa susunod ay pumuno sa akin ng labis na takot. Hindi ko akalaing kakayanin ko. Akala ko ikaw, tumulo ang luha ko habang nakaluhod sa harapan niya. Halos hindi ako makahinga habang hawak ko siya sa braso. "Hindi ako aalis, honey." Mahina niyang sabi na parabang nababasa niya ang iniisip ko. Marahan niyang sinuklay ang buhok ko gamit ang manipis niyang mga daliri. "Hinding-hindi kita iiwan, kahit mamatay ako lagi akong guardian angel," dagdag niya. Sa mga salitang iyon, lalo niya akong pinayak. Humigpit ang yakap ko sa kanya, sa takot na mawala siya kapag binitawan ko siya. Kakayanin ko ang pagkawala ng aking asawa, ngunit ang pagkawala ng mommy ay parang pagkawala ng hangin na aking nilalanghap. Siya na lang ang natitira sa akin, at ang pagkawala niya ay isang kawalan na hindi ko na mababawi pa. Niyakap ako ni mommy habang umiiyak. Nang lumipat ang tingin ko sa mukha niya, nahuli ko ang nangingilid na luha sa mga mata niya pero hindi siya umiyak. Gusto niyang makita ko kung gaano siya katatag sa kabila ng kalagayan niya. Napalunok ako ng mariin at sinabunutan ang sarili ko. Nakahinga ako ng mas maluwag ngayong naisigaw ko na ang sakit at galit ko sa suporta ni mommy. "Ayokong nakikita kang umiiyak, Monica," mahinang bulong ni mommy.
Nasasaktan akong makita ang magagandang mata mong puno ng luha. Hahayaan kitang umiyak ngayon, pero sa susunod, hindi na ako papayag. Itinaas ni Mama ang baba ko, sinisiguradong magtama ang aming mga mata. Marahan niyang hinawakan ang aking mga pisngi sa kanyang mga kamay, na may isang pag-ibig na nagniningning sa kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya ang aking mukha. Para bang sinusubukan niyang isaulo ang bawat detalye. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan ay nagsalita na rin siya, ang tono niya ay malambot at umaaliw, habang tinatanong niya sa akin ang tanong na alam kong lalabas sa kanyang mga labi. Nag-away ba kayo ni Gabriel? Napalunok ako ng malalim at ibinuka ko ang labi ko sa manipis na linya. Dahil sa ayaw kong sagutin ang tanong, hinawakan ko ang kulubot niyang mga kamay at ibinalot iyon ng sarili kong kamay. Hindi namin ginawa, Ma'am, nagsinungaling ako. Pag-aalinlangan niyang ungol. You can't deceive me, Monica. Your eyes reveal the truth, aniya, na may kislap na pangunawa sa kanyang mga tingin. Sa pagkaunawa ko na walang kwenta ang pagtatago ng katotohanan sa babaeng higit na nakakakilala sa akin, sa huli ay isiniwalat ko sa kanya ang mga pangyayaring naganap sa restaurant, at ang kahilingan ni Gabriel na makipag-divorce. Hinintay kong sabihin niya sa akin na nababaliw na ako sa pagmamakaawa sa asawa ko na manatili, pero imbes na sumbatan ako, tiningnan ako ng mami ko ng may kabaitan at pakikiramay. Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo binibitawan ang mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Habang mahirap mag-move on, there's no use hold on to the love which wasn't you anymore. Itinaas ni Mami ang kanyang mga daliri at hinawakan ang aking mukha, noon ko napagtanto na muli na namang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. I did it, Mom. I let him go because I can't hold on something that has no chance of work out. I took a risk and it didn't turn out as I hoped, but at least I gave it a shot. Tama ang ginawa mo, honey, you're a strong woman and I'm proud of you. Curve ang mga labi ni Mami sa isang masayang ngiti na nagpatunaw sa aking puso. Magiliw niyang hinaplos ang magulo kong buhok, habang marahang kinakalas ang mga buhol. Stop crying, wala kang nawala ngayong gabi. Sa halip ay nabawi mo ang iyong kalayaan at respeto sa sarili. Dagdag pa niya, tinitigan ang magkaibang kulay kong mga mata, nang may pagpapahalaga. Ang aking kaliwang mata ay sea green, habang ang aking kanang mata ay may kulay ng honey, isang pambihirang sakit sa mata. Bumangon ako sa sahig, at dahan-dahang binuhat si Mami mula sa sofa. It's late, Mom, it's time for you to sleep. Nandito po ako para ipagdiwang ang inyong birthday bukas. Wala siyang ginawang protesta. Magaan ang katawan ni Mami, kaya hindi ako nahirapang ilipat siya mula sa sofa papunta sa kama. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Pinakinggan ko ang mahinang hilik niya, at pinagmasdan ko ang patuloy na pagtaas-baba ng dibdib niya. I love you, bulong ko at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti ang mga labi ko nang marinig kong sumagot siya ng I love you too sa pagtulog niya. Napabuntong hininga akong umupo sa single sofa, at inabot ang gitara na nakasandal sa dingding. Ang gitara ay ang aking baby, ito ay regalo mula kay Mami noong 1 taon. Kinakalabit ko ang mga kwerdas, at isang nakakaaliw na init ang kumalat sa aking buong puso nang marinig ko ang mahiwagang tunog. Nagsimula akong kumanta ng soft, malungkot na awit ng paalam sa nag-iisang lalaking minahal ko, kahit na wala siya rito para makinig. Ilang sandali pa ay nakatulog na ako sa pagod sa mga pangyayari sa maghapon. Pinangarap ko si Gabriel at ang buhay sana namin, kung minahal niya ako bilang kapalit. Gayunpaman, mabilis na naging bangungot ang masasayang panaginip ko nang magising ako ng isang galit na galit at malakas na sigaw. Code blue, patient isn't responding. Get the defibrillator. Ang malakas na sigaw ay nanggaling sa doktor. Pakiramdam ko ay nabuhusan ako ng malamig na balde ng tubig sa mukha, na nagpatulsik sa aking ulirat nang tumayo ako. Umalangaw-ngaw ang nagmamadaling yabag sa loob ng silid, at ang mga medical staff ay nagsiksikan sa higaan ng aking mommy. Mom, napabuntong hininga ako sa takot, nakaugat sa kinauupuan at hindi makagalaw. Hindi ko siya makita dahil sa mga medical staff, ngunit naririnig ko ang mahinang beep ng heart monitor. Pagkatapos, ang mahinang na beep ay naging isang tuloy-tuloy na beep. Panay ang tingin ko sa monitor, paralisado sa takot nang makita kong may namumuong patag na linya. Parang tumigil sa pagtibok ang sarili kong puso. Dumating ang isang nurse na may dalang defibrillator, at sinisikap nilang buhayin siya. Ngunit malungkot ang kanilang mga mukha, alam nilang maliit ang tsansa na mabuhay siya. Be prepared for the worst, ang sabi ng isa sa mga doktor ng hihinayang, at ang aking puso ay nahulog sa sahig, at nabasag sa 1,000 piraso. Hinawakan ko ang mahihinang mga kamay ni Mommy, napakapit sa kanila. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan na parang gusto ko siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Mommy ay payat, ang lumulubog na balat ay kumapit sa kanyang manipis na buto.
Nakakadurog ng puso na makita siyang ganito, pero mas madudurog ang puso ko kung mamatay siya na parang lantang halaman sa harap ng aking mga mata. Please don't do this to me, Mom. Paulit-ulit kong pakiusap, hanggang sa hindi ko na marinig ang boses ko. Sa wakas, nawala ang lakas ko, at bumagsak ako sa sahig. Hinawakan ako ng mga nurse sa braso at tinulungan akong makatayo. Calm down, sabi ng isa sa mga nurse. Kailangan mong maging matatag sa mga oras na ganito. Samantala, nakita ko ang mga doktor na dumagsa sa paligid ng aking ina, sinusubukan muli na iligtas siya. Sabik akong naghintay sa labas ng kanyang silid, hindi ko na matiis ang panunood habang sinisikap siyang iligtas ng doktor. Sa sandaling yun, ang tanging magagawa ko na lang ay umasa na magiging okay siya. Nagpasya akong pumunta sa maliit na chapel ng ospital para manalangin para sa awa ng Diyos. Huwag mo na po sana siyang kunin, Lord, birthday niya ngayon, napahikbi ako. Bumagsak ako sa kahoy na bench kasabay ng pag-agos ng luha sa pisngi ko na parang talon. Naiintindihan ko na sa kalaunan ay kukunin mo siya sa akin, ngunit mangyaring bigyan ako ng mas maraming oras upang pahalagahan siya. Hindi pa ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya sa pagpapalaki sa akin. Gusto ko siyang dalhin sa mga lugar na gusto niya noon pa man, upang bisitahin at mag-share ng masasarap na pagkain ng magkasama. Kunin mo si Gabriel kung kailangan mo, but spare my mom. Nanatili akong nakaluhod sa altar, hanggang sa hindi na makayanan ang pagdiin sa aking mga tuhod. Tumayo ako at ginamit ang manggas ng shirt ko para patuyuin ang pisngi ko. Binagtas ko ang aking mga hakbang pabalik sa silid ng ospital ni Mommy na may mga hindi matatag na hakbang, sa takot na malugod akong sasalubungin ng malamig at walang pakiramdam na katawan ni Mommy. Sa kabutihang palad, nagpasya ang Diyos na makinig sa aking mga desperadong panalangin. Nakita ko si Mommy na nakahiga sa kama, humihinga ng mahina pero buhay siya. Ang monitor ng puso ay may tuloy-tuloy na beep. Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, nagbabad sa aking mga pilikmata ang mga luha. Nakasubsob ang katawan ko sa dibdib niya. Stable na ang kalagayan ng Mommy mo. Ang balita ng doktor ay napuno ng ginhawa sa aking dibdib. God is good, pinakinggan niya ang aking mga panalangin. Halos tumalon ako para yakapin siya sa tuwa, pero pinigilan ko ang sarili ko bago ko pamapahiya ang sarili ko. Salamat, sabi ko sa kanya, napalunok ako para pigilan ang sarili ko na mapahagulgol sa pasasalamat. Nakangiting tumugon ng doktor, at marahang ipinatong ang kamay sa aking balikat. You need to take good care of yourself. Hindi mo kayang magkasakit habang nag-aalaga sa Mommy mo. Pinaalalahanan niya ako ng may pag-aalala bago siya umalis, para tingnan ang ibang mga pasyente. Nang wala na siya, pumunta ako sa banyo para mag-freshen up. Habang tinititigan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin sa banyo, kahihiyan lang ang nararamdaman ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. I was a shell of the beautiful woman I used to be. Ang mahaba at makapal kong buhok na gustong-gusto ni Gabriel ay gusot-gusot at kulot. Nakapatong ito sa aking anit, dahilan para magmukha akong mapurol at walang buhay. Kung walang makeup, hindi ako mukhang natural na kagandahan. Kung tutusin, mukha akong nabuhay ang buhay na bangkay, sa aking haggard na ekspresyon at nakamamatay na kutis. Ang tanging kulay ng mukha ko ay ang dark eye circles ko dahil sa kulang sa tulog. Nag-alala ako sa kalagayan ng Mommy ko at sinusubukan kong pasayahin si Gabriel, ilang buwan na akong hindi makatulog ng mapayapa. Ang damit ko ay hindi maganda tingnan. Mukha silang hindi uso na kahit ang sarili kong ina ay minsang nagsabi sa akin na ang sarili kong lola ay mapapahiya pa na isuot ito sa publiko. Napabuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kalunos-lunos kong refleksyon, iniisip kong ang pisikal kung anyo ba ang nagtutulak sa aking asawa. Sino ang maghahangad ng isang pangit na asawang katulad mo? Ikaw ay mahina at walang kakayahan. Malisyoso ang bulong ng utak ko, dinudurog ang natitira sa tiwala ko sa sarili. Ang masamang boses sa utak ko ay parang kahinahinala na parang kay Angela, ang sekretarya ni Gabriel. Palagi siyang umaaligid kay Gabriel, gumagawa ng mga nakakainis na komento tungkol sa akin sa kanyang harapan. Hindi na nag-abalang ipagtanggol ako ni Gabriel. Dapat nakita ko ang divorce na paparating na 1 milya ang layo. Come to think of it, involved ba sila ni Angela? Iyon ba ang dahilan kung bakit niya gustong makipag-divorce? Ang makasama siya for good. Ipinilig ko ang ulo ko habang pabalik sa tabi ng kama ni Mommy, pinapanood ang maindayog na pagtaas-baba ng kanyang dibdib habang siya ay natutulog. Walang oras upang mag-isip sa mga negatibong kaisipan. Sinabi ko sa sarili ko na baliwala kung ayaw sa akin ni Gabriel. Mayroon akong Mommy at sapat na iyon. Kahit na natutulog na ako, may bumabagabag na tanong sa aking isipan, na pinipigilan akong makahanap ng kapayapaan. Nakipagrelasyon ba ang asawa ko kay Angela? Madaling araw na nang halikan ko si Mommy, at nagmamadaling lumabas ng ospital.
Napakahalaga ng oras, kailangan kong umalis ng maaga para makalusot sa Anderson Mansion, para kunin ang aking mga gamit habang nasa trabaho ang aking soon-to-be ex-husband. Hindi ko dala ang kotse ko, at nagpasya akong sumakay ng taxi. Pagdating ko sa destinasyon ko, sinabi ko sa mga katulong na huwag ipaalam kay Gabriel na pumunta ako para kunin ang mga gamit ko. Ayokong malaman niyang bumalik ako, kahit na may magandang dahilan. Inipon ko ang lahat ng aking mga gamit, naghahanda na iimpake lahat sa aking malaking suitcase. Sinadya kong iwan ang mga regalong binigay ni Gabriel sa akin noon. Wala akong pakialam kung ito man ay isang kahon ng mga hindi mabibili na alahas, mga limited edition na branded na bag o mga customized na designer na sapatos, ayoko ng kahit anong pahiwatig sa kanya sa aking bagong buhay. Sa sobrang pagka-absorb ko sa pag-iimpake ay halos hindi ko na marinig ang tunog ng tawa ng isang babae na umaalingaw-ngaw sa mansyon. Maaaring katulong iyon, pero narinig ko rin ang boses ni Gabriel, kasabay ng ingay ng nagmamadaling yabag. Agad na kumunot ang noo ko nang marinig ko silang masayang nag-uusap. Parang pamilyar ang boses ng babae, parang narinig ko na ito ng maraming beses sa utak ko. Siya kaya, sa galit ko, umupo ako sa gilid ng aking kama. Napabuntong hininga ako sa gulat. Bakit nandito si Gabriel? Dapat nasa trabaho siya. Alam ko ang schedule niya sa trabaho, at hindi pa siya nagtatamad-tamad sa bahay sa umaga. Isang namumuong curiosity ang bumalot sa akin, kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya sa bahay. Binuksan ko ang 80-inch flat screen TV sa aking kwarto, nakakonekta ito sa CCTV. Kaya kong tiktikan ang asawa ko at ang misteryosong babae. Si Angela iyon. Ang tumatawang babae ay si Angela. Nakangiti sila at nagyakapan. Bumagsak ang puso ko sa sahig at muling nadurog. Nabuhay ang aking pinakamatinding takot, talagang nakipagrelasyon sa kanya ang aking asawa. Malapit na akong masira pero pinigilan ko ang sarili ko, willing myself to calm down. Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari silang magkita dito para sa trabaho. Maaari silang maging masaya dahil sa trabaho. Nagpatuloy ako sa panunood sa katahimikan. Habang nasa lalamunan ko ang puso ko, pinanood ko ang pagpasok nila sa kusina para kumuha ng mamahaling alak sa bodega ng alak. Kinagat ko ang dila ko sa gulat. Pinagbawalan ako ng asawa ko na humipon ng kahit isang bote, pero ngayon handa na siyang buksan at ihain ito sa ibang babae. Pinalakas ko ang volume ng telebisyon para mas mahusay na mag-eavesdrop sa kanila. "You look good today," sabi ni Gabriel, nakatingin kay Angela, ang sekretarya niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga habang sumimsam sa kanyang wine glass. Masakit sa akin ang paningin na hindi mailarawan. Ni minsan ay hindi niya ako tinignan ng ganyan, malambing ang tinging binigay niya sa kanya at nakakasakit sa puso ko sa selos. "The dress makes you look beautiful. Your curves are so sexy. Mas maganda ang suot mo kaysa sa mga model na nakita ko sa runways." Isang marahas na sampal sa paggising ang ibinigay niya sa akin. Never akong binigyan ni Gabriel ng compliment noon, kahit 5 taon na kaming kasal. "Salamat," sagot ni Angela, humigop ng kanyang alak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kalokohan habang dahan-dahang kagat-kagat ang ilalim ng kanyang scarlet na labi, na ikinahihiya niyang tingnan ang kanyang baso ng alak. Siya ay lumabas upang akitin siya. Galit na galit ako na gusto kong tanggalin ang ngiting iyon sa kanyang mga labi, ngunit wala akong magawa kundi ang patuloy na panuurin ang nangyayaring drama. Itinabi ni Gabriel ang kanyang wine glass at naglakad palapit sa kanya. Ang kanyang matipunong mga braso ay pumulupot sa kanyang maliit na baywang, hinila siya palapit sa kanya hanggang sa magkadikit ang kanilang mga katawan, hanggang sa walang makadaan sa pagitan nila, kahit na hangin. "Natatakot akong makita tayo ng asawa mo, Gabriel," babala ni Angela, marahan siyang itinulak palayo. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Gabriel. "It doesn't matter," sagot niya. "I asked her for a divorce at pumayag naman siya." Matagumpay na ngumiti si Angela at nagningning ang kanyang mga mata na parang fireworks on the 4th of July. "Ginawa mo?" "Oo, I'm so happy," bulalas niya, nakakapit sa leeg niya na parang tuwang-tuwa na bata. Santo ka sa matagal na pananatili sa isang babaeng tulad niya. Lagi kong iniisip kung paano mo natitiis na manatiling kasal sa kanya nitong mga taon. Hindi man lang siya kagandahan, may eyebags at maputlang labi. Ang mga damit na suot niya ay napakaluma. Masyado siyang hindi bagay bilang asawa mo. Namula ang pisngi ko sa lahat ng insulto. Nakaramdam ako ng hiya. "Huwag na natin siyang pag-usapan, Angela." Ngunit gusto kong malaman ang higit patungkol sa kanya, malisyosong giit niya. "Magaling ba siya sa kama?" Curious ako. Ang aking kamao ay pumulupot sa isang masikip na bola. Hindi bagay sa kanya ang malaanghel na pangalan ng sekretarya. Isa siyang ahas na nakasuot ng tupa. Nagkibit balikat siya. "Malamang ay ayaw mong makarinig ng mga nakakainip na bagay, kaya iminumungkahi kong itigil mo na ang pagtatanong, Angela." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Angela, at hinila niya ito palapit.
Natatakot akong napatingin sa kanilang mga labi. Ang aking puso ay gumuho sa sahig at nabasag sa milyon-milyong pira-piraso habang pinagmamasdan ko siyang halikan siya ng mapusok, na walang mga palatandaan ng hihinto anumang oras sa lalong madaling panahon. Lalong lumakas ang tugtog sa aking tenga, at napagtanto ko na kung mananatili ako roon, maaari akong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Nanginginig kong pinatay ang TV, hindi ko na kayang manood pa. Binuhat ko ang mabigat kong suitcase sa likod ko, dali-dali akong lumabas ng kwarto. Tumakbo ako palabas ng gate, nagngangalit ang emosyon ko. Para akong bulkang handang sumabog anumang oras. Wala akong ideya sa aking patutunguhan, wala akong pakialam kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Basta malayo ako sa impyernong butas na ito na Anderson Mansion, kahit saan pa ay ayos lang. Ang aking pinakamasamang takot ay nakumpirma, ang aking asawa ay nagkakaroon ng relasyon sa kanyang sekretarya. Tumawid ako sa kalye ng walang pag-iisip, nahuhulog sa bagyo ng mga pag-iisip. Ang patuloy na pagbusina ng mga sasakyan, habang ito ay nagsanib puwersa sa nakakabinging ingay ng isang gulong na huminto, ang pumutol sa akin mula sa aking madilim na pag-iisip. Napaangat ang ulo ko sa tunog ng isang galit na driver na sumisigaw, at nakita ko ang isang tanawin na nagpanginig sa aking gulugod. Ilang hakbang ang layo mula sa akin, ay nakaamba ang isang 10-wheeler truck. Kung hindi pa nakapreno ang driver, patay na ako ngayon, lahat dahil hinayaan kong kainin ako ng emosyon ko. Ang realisasyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang malapit kamatayang karanasang ito ay nagpabalik sa aking katinuan. Nagmamadali akong pumunta sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan, at lumubog sa pinakamalapit na bangko. Ang aking mukha ay naubos ang kulay at ang aking mga binti ay nanginginig dahil sa aftershock. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Galit kong tanong sa sarili ko. Kinailangan ako ni Mommy, at ang pagdaraya ng aking asawa ay hindi sapat na dahilan upang ako ay mapatay. Medyo matagal bago ako nakabawi, at nang sa wakas ay nakuha ko na, pumara ako ng taxi at sumakay sa loob. Westmore Mall, utos ko sa driver sa humiga sa aking upuan, sinusubukang burahin ang memorya ng near miss kasama ang truck. Makalipas ang 10 minuto, ibinaba ako ng taxi sa aking destinasyon, pumasok ako sa mall at hinanap ang paboritong tindahan ng cake ni Mommy. Umabot ang linya hanggang sa counter. Desidido akong bilhin ang partikular na cake na iyon, at nagpas siyang matyagang maghintay sa mahabang pila. Gayunpaman, ang proseso ay mas matagal kaysa sa inaasahan dahil sa isang empleyado na namamahala sa parehong cash register, at pagsusulat ng mga dedikasyon sa mga cake na binibili. After taking forever, I managed to reach the counter. Umorder ako ng medium-sized na chocolate cake. Pinalamutian ito ng mga dahon at bulaklak. Ang babae sa likod ng counter ay naglagay ng dedikasyon na Happy Birthday Mom, sa pulang icing sa gitna ng cake. Binawi ko ang aking mga hakbang pabalik upang lumabas para maghintay ng taxi. Ang isa ay humila sa harap ko, at magaling akong pumasok habang binabalanse ang kahon ng cake sa isang kamay, at ang suitcase ko sa kabilang kamay. Mabilis na bumilis ang takbo ng taxi, ngunit halos hindi na kami nakalabas sa shopping district bago kami natigil dahil sa trapiko na nagresulta sa isang banggaan ng kotse sa unahan. Hinding-hindi ako makakapagpahinga sa mga hindi inaasahang pagkaantala na ito. Hindi ako mapakali, lumipat ako sa aking upuan. Mahimbing ang tulog ni Mommy nang umalis ako, at walang alinlangan na mag-aalala siya kapag nagising siya at nalaman niyang wala ako sa tabi niya. Sa pagtatangkang pawiin ang aking pagkainip, sinilip ko ang mga butik sa malapit para istorbohin ang aking sarili, habang naghihintay na lumuwag ang trapiko, at doon ko namataan ang isang motorsiklo na pumarada sa harap ng mataas na tindahan ng alahas, ang pinakamalaking tindahan sa bayan na kilala sa exquisite wedding bands. Tinanggal ng babaeng nasa likod ng driver ang helmet niya, and to my surprise, I found it was Angela. She was wearing the same dress I saw her wearing nung kasama niya si Gabriel. Ang lalaking kasama niya ay nakasuot ng ibang suit at kurbata. Hindi ko matindaan na nagmamay-ari ng motorsiklo ang aking asawa, dahil kinasusuklaman niya ang mga ito, ngunit naghinala akong si Gabriel iyon. Para sa lahat ng alam ko, hinikayat siya ni Angela na bumili ng isa ng hindi ko nalalaman. Gayunpaman, hindi niya tinanggal ang kanyang helmet para makumpirma ko. Pinulupot ng aking hamak na asawa ang isang pananggalang na braso sa baywang ni Angela, at ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, tulad ng isang bagong kasal na mag-asawa na hindi magkasundo habang naglalakad sila sa tindahan ng alahas. Kahit nawala na sila sa paningin ko, nanatili akong nakatitig sa pinto na nagtataka. May plano kaya silang magpakasal sa lalong madaling panahon pagkatapos ng aming divorce, bumili ng wedding ring ng maaga. Makalipas ang mahabang oras, hindi pa rin lumuwag ang trapiko. Maya-maya, bumukas ang pinto ng jewelry store, at lumabas ang couple. Sa pagkakataong ito, may bitbit na maliit na shopping bag si Angela sa kanyang kamay. Sinuot ng lalaki ang kanyang helmet bago ko pa masilip ng mabuti ang kanyang mukha.
Hindi ako sigurado kung si Gabriel ba iyon habang nakasakay siya sa motorsiklo, kasama si Angela na nakasunod malapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baywang, habang tumatakbo sila pababa sa motorcycle lane. Sa wakas ay humupa na ang siksikan, at ang taxi ay umusad ng maayos. Nakahinga ako ng maluwag. Makalipas ang 30 minuto ay nakarating ako ng ligtas sa ospital. Nagbayad ako sa driver at nagmadaling pumunta sa entrance, excited na makita ang aking ina. Isang magiliw na ngiti ang lumabas sa aking mga labi, nang tumakbo ako papunta sa kwarto ni Mommy na may dalang cake sa aking kamay, at ang mabigat na suitcase sa kabilang banda. Ang nag-uumapaw na kasabikan na batiin siya ng isang birthday cake ay nakarating ako sa kanyang silid sa loob ng 1 minuto. For the first time, hindi ako natakot na pumasok sa kwarto niya. Napagpasyahan kong iwan muna ang suitcase ko sa labas, bago buksan ang pinto gamit ang isang kamay, at maingat na bitbit ang cake gamit ang isa, siguraduhin hindi masisira ang disenyo. Sinalubong ako ng bakanteng kama. Nagsalubong ang kilay ko at nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko. Mom, hinanap ko ang kwarto pero wala siya, kahit sa sofa. Nanginginig ako, halos imposibleng panatilihin ang aking kalmado. Nasaan ka, Mommy? Please sagutin mo ako. Tumingin ako sa banyo pero wala din siya. Bakante ang silid, walang palatandaan sa kanya. Marahas na bumukas ang pinto kasabay ng malakas na kalabog, umikot ako sa paligid, at napunta ang panik kong mga mata kay Gabriel na pumasok sa kwarto. Dumapo ang mabato niyang mga mata sa aking puting papel na mukha. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin siya kung bakit siya nandito, pagkatapos niyang makita si Angela kanina. Sa halip, ibang tanong ang pumasok sa isip ko. Nasaan ang mommy ko? I demanded, isang kamao ang mahigpit na nakakuyom sa tagiliran ko. Nilamon ako ng nakakatakot na katahimikan, na walang iba kundi ang marahas na kabog sa aking dibdib na umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga. I'm sorry Monica, nanghihinayang sabi ni Gabriel. Wala na si Mommy. Wala. Napabuntong hininga ako. Ang mga salita ay labis na gumuho sa aking mundo, na hinihila ang aking diwa sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Hindi yan totoo, nagsisinungaling ka. Natahimik siya. Ang kakulangan niya sa mga salita ay mas malalim kaysa kung siya ay sumigaw. Please Gabriel, sabihin mo sa akin na lahat ng ito ay isang pagkakamali. Sabihin mo sa akin na buhay siya. Sabihin mo sa akin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Lumapit si Gabriel, nakita sa mukha niya na parang gusto niya akong yakapin. Pero awa ang huling gusto ko sa lalaking nanakit sa akin. Sa pag-abot niya, napaatras ako, naiinis sa haplos niya. Marahil ay nakita niya ang takot sa aking mga mata, dahilan upang siya ay umatras. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran bilang pagsuko. Wala na siya, kinumpirma niya ng masakit. Sinubukan ka ng ospital na makipag-ugnayan sa iyo, ngunit hindi ka nila makontak, at sa halip ay nakipag-ugnayan sila sa akin. Panaginip lang ang lahat ng ito. Oo, panaginip ang lahat ng ito. Inulit ko ito na parang desperado na mantra. Una ay tumawa, pagkatapos ay luha. Muli akong tumawa pagkatapos ay mabilis na natunaw sa isang alon ng hindi mapigil na hikbi. Habang naliligo ako sa gilid ng katinuan, hinahangad ko ang kalayaan ng kabaliwan, ang simpleng pagtakas mula sa walang humpay na pagdurusa. Calm down, Monica. Calm down. Calm down. Paano ko gagawin yun? Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Gabriel. Hindi ang mommy mo ang nawala. Mapait akong dumura gamit ang mga punyal sa aking mga mata. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Mahina ang puso mo. Nakakagulat na nag-aalala siya. Abay, isang lalaking may dalawang mukha, nagpapanggap na isang mapagmalasakit na asawa. Damn you, I don't want your sympathy. Hinawakan ko ang kwelyo niya gamit ang aking mga kamay, nilukot ang tela sa ilalim ng aking mga daliri. Alam kong nagsisinungaling ka para masaktan. Buhay ang mommy ko. Saan mo siya dinala? Sabihin mo. Ang kanyang katahimikan ay nabigong pakalmahin ako, sa halip, nagpasiklab ito ng apoy ng galit na bumubula sa loob. Mabuti naman si mommy nang iwan ko siya. Hindi siya susuko sa kamatayan ng walang laban, hindi habang wala ako sa tabi niya. Binubulong niya ang iyong pangalan hanggang sa kanyang huling hininga, Monica. Ipinahayag niya kung gaano siya nalulungkot na hindi siya maaaring manatili sa tabi mo, pagsisiwalat niya. Buong mundo ko gumuho sa paanan ko. Overwhelming pain clutched my heart. Nanliit ang windpipe ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Sumigaw ako pero walang lumabas na salita. Napuno ng awa ang malalim na asul na mga mata ni Gabriel habang nakatingin sa akin. Pinilit kong pigilan ang aking sarili, pinipigilan ang pagnanais na punasan ang ekspresyong iyon sa kanyang mukha. Kinamumuhian ko ang bawat ounce ng awan na nagmumula sa kanya.
Sinubukan niyang abutin para tulungan akong bumangon nang bumagsak ako sa sahig, ngunit binigyan ko siya ng nakamamatay na titig na nagpaatras sa kanya. Kaya kong tumayo mag-isa, nang walang tulong mula sa kanya. Tumayo ako, pumunta ako sa sofa kung saan nakaupo si Mommy noong nakaraang araw. Napatingin ako sa cake na nakalatag ngayon sa sahig, naguguluhan kung paano ito napunta doon. May lindol ba? Sinubukan kong magsalita, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Naninikip ang dibdib ko, nanlabo ang paningin ko, at nagsimulang umindayog ang paligid. Tumayo ako, lumala ang pag-indayog at nagdilim na ang paningin ko. Monica, Monica, ayos ka lang ba? Pumasok sa tenga ko ang gulat na boses ni Gabriel. Napalingon ako sa gulat, at aksidenteng nabangga ang noo ko sa baba niya, napangiwi ako nang tumama ang matinding sakit sa noo ko. Ngunit namutla ang sakit na iyon kumpara sa libong karayom na walang tigil na tumutusok sa aking puso. Para akong nakatayo sa isang bangka, naglalayag sa dagat, at ang mga alon ay nagdudulot ng pagyanig sa sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ko. Monica, sumigaw si Gabriel, itinuon ko ang tingin ko sa kanya. Mas matalas ang tono niya kumpara kanina. Umalis ka na, Gabriel. Ayokong nandito ka. I want nothing to do with you. Gayunpaman, tumanggi si Gabriel na pabayaan ako. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking baywang ay nagpatatag sa akin, at ang kanyang matipunong dibdib ay nagbigay ng suporta sa aking katawan. Kumalas ako sa pagkakahawak niya, pero wala na akong lakas para itulak siya palayo. Napatingin siya sa mukha ko at bumulong. Holy shit, you're as pale as paper. Kamusta ang pakiramdam mo? Nanatili akong tahimik, napakahina para makapagsalita man lang. God damn it, answer me. Ipinagpatuloy niya. Pagkatapos ay sinundan ito ng sunod-sunod na mga hindi matalinong sumpa. Nagsisimula ng manghina ang katawan ko, at nanginginig ako sa nagyayelong lamig na bumalot sa katawan ko. Unti-unting nag-flash sa aking isipan ang mga magagandang alaala kasama ang aking ina, na parabang nanunood ako ng malaking screen ng TV. Unti-unting nanginginig ang maputla kong mga labi sa isang pilit na ngiti nang sa wakas ay sumuko na ako sa pagpupumilit na ipikit ang aking mga mata. I realized this was it. I'm dying. With a weak heart, an excess of emotions can cause harm. Hindi naman masama ang mamatay. At least makikita ko na ulit si Mommy. Nilamon ako ng dilim, at lahat ng sumunod ay naging malabo. Happy birthday, Mom! Isang hikbi ang kumawala sa aking mga labi nang makita ko siyang nakaupo sa katapat na upuan sa harap ko, nakangiting ngumiti sa akin. Isang magandang ningning ang bumungad sa kanyang masayang mukha, bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Mamimiss kita, honey, nagpatuloy siya, at iyon ang naging dahilan ng pagpatak ng aking mga luha. Bakit kailangan mong iwan si Mommy? Hindi ka ba pwedeng manatili dito sa tabi ko? Umabot ang palad niya sa pisngi ko at pinatuyo ang luha ko. Mainit ang mga kamay niya. Kapag pumitas ka ng bulaklak sa hardin, alin ang pipiliin mo? Ang pinakamaganda, bulong ko. Kaya nga aalis na ako, honey. Ang mga magagandang kaluluwa ay maagang kinukuha, kaya hindi na nila kailangang magdusa sa mundong ito. Sasama ako sa iyong Mommy. Hinawakan ko ang mga kamay niya ng mahigpit, ayokong bitawan siya. Sa takdang panahon, makakasama kita. Hinalikan niya ang aking mga templo at isang nakakaaliw na init ang kumalat sa aking dibdib. Mahal ka ni Mommy, bulong niya sa huling pagkakataon bago napadpad sa nakakasilaw na liwanag, na nangangakong palaging magiging anghel na tagapag-alaga ko. Nanlaki ang mata ko. Ang una kong napansin ay ang pagod at pulang-pula na mga mata ni Gabriel. Iniwas niya ang tingin niya nang mapansin niyang tahimik kong pinagmamasdan ang mukha niya. Muntik ka nang mamatay, sinabi niya sa akin. Hindi ako makapagpasya kung matutuwa o madidismaya na nakaligtas ako. Ang isang bahagi ng akin ay naniniwala na ang paggising sa kabilang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagharap sa lalaking hindi ko na gustong makita muli. Tumigil ang pagtibok ng puso mo. Pagpapatuloy niya at tumingin sa akin. 2 araw ka nang walang malay. Nag-crack ang boses niya at parang naiinis siya. Nagtaka ako kung bakit, pero kaya ba dahil nakaligtas ako? Kung wala ako, kaya niyang pakasalan si Angela nang hindi nangangailangan ng mahabang proseso ng divorce. Umalis ka na, Gabriel, mahinang bulong ko sabay iwas ng tingin. Narinig kong napabuntong hininga siya. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Monica, protesta niya pero pinutol ko na ang mga sinabi niya bago pa niya makumpleto. Sabi ko umalis ka na. Ayokong makita ka. Narinig niya siguro ang finality sa tono ko na hindi siya nakipagtalo. Masunurin siyang lumabas ng silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Nang wala na siya, ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay kumawala, at bumagsak sa aking mga pisngi. Bakit ako nabuhay? Bakit patuloy na nabubuhay sa miserableng buhay kong ito, na wala na ang Mommy ko at ang asawang hindi na ako mahal? Makalipas ang 3 araw, nakalabas na ako sa ospital. Pinayagan ako ng doktor na umuwi, pero mahigpit niyang binalaan ang sarili ko na huwag kong i-stress ang sarili ko.
Dapat binisita ko si Mommy sa morgue pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Kapag nakita ko ang kanyang malamig at walang buhay na katawan, mamamatay ako sa kalungkutan. Si Gabriel ang kasama ko sa 3 araw na iyon na labis kong ikinadismaya. Tila mas maraming pinsala ang ginagawa nito kaysa sa kabutihan. Pinayuhan ako ng doktor na bawasan ang stress, ngunit kasama niya, imposibleng gawin ito. Umuwi ka na Gabriel, huwag mo akong sundan na parang asong naliligaw. Putol ko. Hindi na niya ako kailangan pang alagaan na para bang may pakialam siya sa kapakanan ko. For all I know he's doing this para makaramdam ako ng utang na loob sa kanya, para malampasan niya ng maayos ang hiwalayan namin. Hindi kita kayang iwan sa ganitong estado. Giit niya. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ang mga salitang iyon ay nagmula sa isang lalaking humiling ng divorce sa aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Hindi ko napigilang tumawa. Don't pretend you care. You never cared about me, not even once. Pumasok sa isip ko ang babala ng doktor pero itinulak ko ito sa isang tabi. Kung may mangyari man sa akin, sana ay dadalhin ni Gabriel ang bigat ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Ayokong makipagtalo sa iyo, Monica. Maaari mo akong lagyan ng label na matigas ang ulo o walang puso, ngunit tumanggi akong pabayaan ka. Nagsalita siya sa tono na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon, na parang iginiit, hindi mo ako mapipigilan, at alam kong hindi nagagana ang karagdagang argumento. Maghihintay ako sa labas kapag nakapagpalit ka na. Matigas na sagot niya at nagmarcha palabas ng kwarto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Nagpalit ako ng plain shirt at navy blue jeans bago lumabas ng kwarto. Sa isang sandali, naaliw ako sa pag-iisip na tumakas sa kabilang direksyon mula sa kinatatayuan niya na naghihintay, ngunit pagkatapos ay tinanong ko kung hanggang saan ako makakarating. Kapag napansin niyang nakatakas ako, hahabulin niya ako. Alam kong hindi ako nasa mabuting kalagayan, hindi ako makakalayo sa paglalakad. Nag-iwan ito sa akin ng isang pagpipilian upang makipagtulungan. Hinihintay ako ni Gabriel sa pintuan ng ospital. Nilagpasan ko siya pero nakasunod siya sa likod ko. Dahil wala naman akong magagawa para pigilan siya, nagkunwari akong wala siya. Isang makulimlim na langit ang sumalubong sa aking mga mata nang lumabas ako. Mukhang uulan. Malamig ang hangin at nanginginig ako sa ilalim ng manipis na layer ng t-shirt ko. Pinag-cross ko ang mga braso ko sa ilalim ng dibdib ko para protektahan ang sarili ko sa lamig. Hinubad ni Gabriel ang jacket niya at nang hindi ako humihingi ng permiso, ibinalot niya iyon sa balikat ko. Hindi ako nagprotesta dahil nanginginig ako. Hindi rin ako nagpasalamat sa kanya, hindi ko naman hiniling. Tahimik kaming naglakad papunta sa kotse niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse at mabilis akong pumasok sa loob para takasan ang malamig na hangin. Umupo si Gabriel sa driver's seat at pinaandar ang makina. Tumakbo ang sasakyan palayo sa ospital. Umupo ako sa upuan ko at itinuon ko ang atensyon ko sa dumaan na view. Nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa langit. Ang maliliit na patak ay parang mga bubog na bumagsak sa lupa. Bumuhos palalo ang ulan na para bang nakikiramay sa aking kalooban hanggang sa wala na akong makitang anuman maliban sa mga patak ng ulan. Uuwi na tayo, Monica. Nabigla ako. Paano niya ako maibabalik sa lugar na pinakaayaw ko? Dinala niya si Angela, ang kanyang mistress, sa Anderson Mansions. Hinding-hindi ako tutuntong doon. Kailangan niya muna akong patayin bago niya ako maibalik doon. No, hindi ako papayag na dalhin mo ako doon. Dumura ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Mas mabuti pang manatili ka dyan. Giit niya. Pinakamahusay para sa akin. Huwag kang magpanggap na parang may pakialam ka, Gabriel. Kung nagmamalasakit ka sa akin, bigyan mo ako ng respeto. Dapat hinintay mo munang matapos ang divorce natin, bago mo dalhin ang kabit mo sa mansion. Hindi ko alam na dumating ka kaninang umaga. Sinabi niya. Hindi man lang siya nagulat nang malaman kong nakita ko siya kasama ang kanyang mistress. Hindi ko ginusto. Pumunta ako para kunin ang mga gamit ko. Napatahimik siya sa sinabi ko. Kung pipilitin mong dalhin ako sa Anderson Mansion, lalabas ako sa kotseng ito at hahanap ng lugar na matutuluyan ko. Tumingin siya sa akin nang nakakunot ang noo. Bumukas ang bibig niya na parang nakikipagtalo, pero nagbago ang isip niya. Isang nagbitiw na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ihahatid na kita sa hotel. Good, mahinang sagot ko at umiwas ng tingin. Nagmaneho si Gabriel sa pinakamalapit na hotel na available, Anderson Hotel. Ang regal na gusali ay nakatayong mapagmataas at marilag sa gitna ng lungsod. Isa ito sa mga negosyo ng pamilya na minana ni Gabriel bilang panganay na anak ni Mr. Anderson, isang mayaman at masipag na negosyante na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa simula. Huminto ang itim na Mercedes-Benz sa parking lot. Hindi ko na hinintay na buksan ni Gabriel ang pinto. Sa halip ay binuksan ko ito at naglakad papasok sa hotel, hinihiling na mawala na siya sa buhay ko ng tuluyan. Dumiretso ako sa front desk at humingi sa receptionist ng kwartong matutuluyan.
Binigyan ako ng receptionist ng masamang tingin, ang kanyang mga labi ay kumukulot sa hindi pagsang-ayon habang mabilis niyang sinusuri ang aking simpleng damit at pagod na hitsura. Halos mabasa ko ang kanyang iniisip, paano kayang bayaran ng isang tulad ko ang isang magdamag na pamamalagi sa isang engrandeng hotel. Pinananatili ko ang aking kalmado at tumanggi na hayaan ang aking sarili na masaktan. Dahil nagtrabaho ako sa isang kapaligiran sa hotel, nakaharap ko ang mga taong mas masahol pa sa kanya. "The rooms are fully booked," nakangiting sabi nito na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi kami tumatanggap ng mga bagong bisita sa ngayon." Bumagsak ang mga balikat ko. Wala akong ibang choice kundi maghanap ng ibang hotel. Marahil ay maaari kong isaalang-alang ang isang malapit na motel kung mayroong isang magagamit. Inaasahan kong walang nakakita sa aking kahihiyan, ngunit nandoon si Gabriel. Hinuhuli ako habang sinusubukan kong makawala. He grabbed my wrist and demanded of the receptionist, "Are you absolutely sure na walang bakante?" Sa pananakot na tono. Ang nakamamanghang babae ay namutla sa ilalim ng kanyang balat, ang kanyang kutis ay halos maghalo sa puting pader sa kanyang likuran. Sa sobrang takot niya ay naiwan siyang nakatulala sa loob ng mahabang sandali. Itinuon ni Gabriel ang atensyon sa pangalawang receptionist na kararating lang sa likod ng front desk. Natigilan siya sa gulat nang makita siya. "Maaari mo bang kumpirmahin na walang ibang mga silid na magagamit?" Nanatiling kalmado ang boses niya, pero mas nakakatakot kaysa sumigaw siya. Hindi ko pa siya nakitang ganito kagalit sa sinuman sa mga empleyado. Sinamaan niya ng tingin ang receptionist na nanginginig sa kanyang harapan. Pareho rin sana akong kinikilabutan kung sa akin napunta ang galit na iyon. "Maraming bakante, sir. Kaka-check out lang ng grupo ng mga turista," nauutol niyang sabi at nang ibalik ni Gabriel ang tingin sa unang receptionist, medyo gumaan ang pakiramdam niya. "Tanggal ka na sa trabaho." Itinaas niya ang mapula niyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa alarma. "I'm sorry sir. I promise na hindi na mauulit." Pagmamakaawa niya, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Alam kong hindi ito ang unang beses mong gawin ito. Now, get lost." Napalitan ng takot ang mukha ng receptionist. Tumakas siya mula sa pinangyarihan. Sumibaw sa loob ko ang awa. Binigyan siya ni Gabriel ng pangalawang pagkakataon. Maaari niyang suspindihin siya ng 1 linggo para sa kanyang saloobin bilang parusa. Hindi na kailangang pumunta ng ganito. Pero napailing na lang ako dahil wala naman akong magagawa. Nanginginig ang pangalawang bagong receptionist sa presensya ni Gabriel, ngunit masunurin itong ibinigay sa kanya ang keycard nang humingi ito ng kwarto. Pagkatanggap ng keycard, hinila ni Gabriel ang wrist ko para ihatid ako sa kwarto ko. Ayokong gumawa ng eksena kaya masunurin akong sumunod habang pinipigilan ang aking inis. Sumakay kami sa elevator at binagtas ang mahabang hallway. Nadaanan namin ang mga empleyado sa hallway at natakot at na-inspire sila nang makita siya. Maraming bati ang sumalubong sa kanyang daraanan, ngunit hindi siya sumagot, tumango lamang bilang tugon. Wala akong natanggap na pagbati o pagkilala. Nakatuon ang lahat kay Gabriel. Huminto siya sa isang partikular na pinto, at binuksan ito gamit ang keycard na ibinigay ng receptionist. Pumasok ako at sumunod naman siya, isinara ang pinto sa likod niya bago inilapag ang suitcase ko sa sahig. Nang makitang na-distract siya, ginamit ko ang pagkakataong ito para hilahin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Lumingon ako sa kanya habang marahang hinihimas ang mga wrist ko. Salamat sa kanya, nasaktan sila. "I'm sorry," sabi niya ng sincere na paghingi ng tawad na pula ang wrist ko dahil sa malalakas niyang daliri. Hindi na ako nakasagot dahil sa galit ko ay kinaladkad niya ako papunta sa kwarto na parabang tatakas ako. Nakasubsob ang mga paa ko sa init ng mabalahibong carpet habang tinatahak ko ang gilid ng kwarto kung saan naroon ang bintana. Itinabi ko ang mga kurtina at nakita kong umuulan. Sa sobrang abala ko sa pagtingin sa labas ng bintana, nagulat ako nang tumama ang likod ko sa matigas na pader at muntik nang mawalan ng balanse. Napatingin ako sa likod ko, at nakita kong sinundan ako ni Gabriel sa may bintana. "Ingat," bulong niya, at hinawakan ang balikat ko para hindi ako mahulog. Ang kanyang haplos ay sinunog ang aking balat at ako ay napangiwi sa discomfort. Lumayo ako sa kanya para kumawala sa pagkakahawak niya. Nanliit ang mga mata niya at nahuli niya ang mga mata ko. "Natatakot ka ba sa akin, Monica?" Tanong niya sa halos hindi marinig na bulong na nagpatayo ng mga balahibo sa likod ko. "No," sumagot ako. Hindi ako natatakot sa kanya, nandidiri ako sa kanya. Lumapit siya ng 1 hakbang hanggang sa bumangga ang likod ko sa pader, wala akong iniwang lugar para makatakas. Sinubukan ko siyang itulak palayo, ngunit ang aking mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Hindi man lang siya gumalaw kahit 1 pulgada. Hinawakan niya ang mga kamay ko at inipit sa itaas ng ulo ko. "Bitawan mo ako, Gabriel." Sumirit ako, nagbubulungan ng mga sumpa sa kanya, dahil sa lakas ng loob na hawakan ako. "No, no Monica," sagot niya. "Hindi kita bibitawan maliban kung sasagutin mo ako ng tapat."
Bitawan mo ako o sisigaw ako. Sumigaw ako, sinusubukang panatilihin ang aking kalmado habang siya ay malapit sa akin. Pwede mong isigaw lahat ng gusto mo, kahit hanggang sa mawalan ka ng boses, pero walang tutulong sa'yo. Sagutin mo lang ang tanong ko at bibitawan ko na ikaw. Ang kanyang asol na mga mata ay may bakas ng panganib habang nakatitig sa akin at napapikit ako. Inilayo ko ang ulo ko sa kanya at nanatiling tikom ang bibig ko bilang pagtutol. Hinintay ko siyang magtanong. Tingnan mo muna ako, he demanded, pero hindi ako gumalaw. Kaya pala hinawakan ng mga daliri niya ang baba ko. Inangat niya ang mukha ko at pinilit akong tumingin sa kanya. Bakit mo ako niloko, Monica? Tanong niya. Namula ang pisngi ko sa sobrang galit. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Hollywood TV. Kailanman ay hindi ko hinamak ang aking husband ng kasing lalim ng ginawa ko noong sandaling iyon. Kung may kapangyarihan ang titig na magsugat, ang katawan niya ay puno ng mga butas ng bala mula sa matalim na tingin na itinuro ko sa kanya. Ang kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang sekretarya ay isang bagay, ngunit ang pagbibintang sa akin ng pagtataksil ay isang buong ibang antas ng pagkakanulo. Kahit na hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay, parang isang brutal na sampal sa mukha ang mga akusasyon niya. Niloloko ka, sabi mo. Hindi ko napigilang matawa, nakatawa-tawa ang ideya. Huwag mo akong pagbintangan ng isang bagay na ginagawa mo sa likod ko. Parang hindi man lang nakarating sa kanya ang mga salita ko sa pag-uulit niya. Bakit mo ako niloko, Monica? Isang sampal ang binitawan ko. Tumama ang mga palad ko sa pisngi niya, bago ko pa napigilan ang sarili ko. Ang lakas ng sampal ko ay nag-iwan ng pulang bakas sa kanyang mukha, dahilan para mapawi sandali ang kanyang composure. Wala akong naramdamang pagsisisi, tanging pagnanais na maghatid ng panibagong sampal sa kabilang pisngi niya sa kahit na bagay. Ngunit kahit na iyon ay hindi sapat, higit pa sa isang sampal ang nararapat sa kanya. Bakas sa mukha niya ang pagkabigla ng marahan niyang hinahaplos ang lugar kung saan naroon ang palad ko. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa galit, ngunit sa aking pagtataka, nagpipigil siya sa pisikal na paghampas sa akin. Bakit? Bakit kailangan mo akong lokohin? I deserve to know the truth, Monica. Damn you, Gabriel Anderson. How dare you accuse me of things I never did? Napaluwa ako ng mapait, pinipigilan ang frustrated na luha. Stop blaming me for your mistakes, Gabriel. Mapait na tumawa, hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa kamay ko, ayaw akong bitawan kahit anong pilit ko. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ngumisi siya. Hindi ako ang sumira sa kasal natin, Monica. Ikaw iyon. Pag-akusa niya, nababanaag sa kanyang mga mata ang malalim na pakiramdam ng nasaktan at pagtataksil. Naikuyom ko ang aking panga, namumuo ang frustration sa loob ko. Paano niya magagawang biktima kung siya mismo ang gumawa ng mga aksyon na inakusahan niya sa akin? Sawang-sawa na sa walang katapusang ikot ng pagtanggi at maling mga akusasyon, pinandilatan ko siya ng isang matinding titig na maaaring mag-freeze kahit sa maalab na kailaliman ng impyerno. Na may kalmadong kilos, sinalubong ko ang tingin niya sa ulo. No, Gabriel, mariing sabi ko. Ikaw ang sumira sa relasyon natin sa pamamagitan ng paghingi ng divorce. Binabato mo ako ng paratang para maibsan ang sarili mong kasalanan. Gusto mong ako ang sisihin sa bigong pagsasama natin, but I refuse to let you drag me down. Nabusog ako sa mga laro mo. Stop lying. Alam kong niloko mo ako ng kapatid ko. Hindi ko napigil ang humagalpak ng tawa. Akala ko ay marami na akong narinig na katawa-tawang mga akusasyon mula sa kanya, ngunit ang pag-aangkin na niloko ko ang sarili niyang kapatid ay ang pinakawalang katotohanan at nakakaaliw. Ni minsan hindi kita niloko, ipinahayag. Hinding-hindi kita ipagkakanulo kahit may maglagay ng baril sa ulo ko. I'm not like you, Gabriel. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nasa iyo ang problema, hindi sa akin. Ikaw, itinaas ni Gabriel ang kanyang braso sa ere, nakahanda ng hampasin, at inihanda ko ang aking sarili para sa inaasahang suntok, napapikit ako ng mariin. Gayunpaman, hindi dumating ang inaasahang welga. Maingat kong iminulat ang aking mga mata nang makita ko ang kamay ni Gabriel na bumababa pabalik sa kanyang tagiliran. Bigla siyang tumalikod at padabog na lumabas ng pinto, padabog itong isinara sa likod niya. Lumabas siya ng kwarto, pero hindi tumitigil ang panginginig ko. Sigurado akong sasampalin niya ako. Nanginginig, dahan-dahan akong pumunta sa kama at bumagsak dito bago bumigay ang mga paa ko. Hindi ako makapaniwala na inakusahan ako ng sarili kong asawa na may relasyon sa kanyang kapatid.
Hinding-hindi ko siya pagtataksilan ng ganoon. Habang isinubsob ko ang aking mukha sa aking mga kamay, patuloy na umaalingaw sa aking isipan ang mga nakakalokong akusasyon ni Gabriel at nahirapan akong makagalaw sa kanila. Maaaring may isang taong sumusubok na sabutahe ang aming relasyon sa simula pa lang. Kung gayon, sino kaya iyon? Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Mabilis kong pinunasan ang mga luhang tahimik na tumulo sa aking pisngi at nagmamadaling binuksan ang pinto. Nakatayo sa harapan ko ang isang staff ng hotel, nakasuot ng eleganteng royal blue na blouse at pencil skirt na hanggang tuhod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapin sa likod ng isang asul na ribbon. Nandito ako para ihatid ang tanghalian mo, anunsyo niya. Binuksan ko ng mas malawak ang pinto para magbigay ng sapat na espasyo para itulak niya ang food trolley pasulong. Wala akong natatandaang nag-order ako ng kahit ano. Inikot ng hotel attendant ang food trolley malapit sa glass table bago sumagot. Mr. Anderson ordered it for you, ma'am. Hindi ka pa daw nakakain at pinahatid ako ng pagkain dito sa kwarto, paliwanag niya, maingat na inilipat ang laman ng trolley at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako nang umorder siya ng pagkain para sa akin. Siguradong naubos na siya sa guilt dahil sa muntik na niyang paglapat ng kamay sa akin. Ginagawa niya ito para mabawasan ang guilt na iyon. Nang matapos ilagay ng staff ng hotel ang lahat sa mesa ay bumalik ang tingin niya sa akin. Kung kailangan mo ng tulong ko, mangyaring huwag mag-atubiling tawagan ang front desk, ma'am. Magalang siyang naglakad patungo sa pinto at nawala sa likod nito. Nagtataka sa menu ng hotel, pumunta ako sa mesa para tingnan kung ano ang inihanda nila. Bagamat hindi ako nakakaramdam ng gutom, ang nakakaakit na bango ng mainit na pagkain ay nagpatibok sa aking tiyan. Napag-isip-isip ko na kakaunti lang pala ang kinakain ko habang nakakonfine ako sa ospital. Umupo ako sa upuan at kinuha ang mga kubyertos. Sari-saring ulam ang napakaganda sa harapan ko, at lahat iyon ay paborito ko. Ngunit ang ulam na pinakakapansin-pansin sa akin ay ang paboritong food chop suey ni Mommy, at ang aking. Napaluha ako sa tanawin. Ang presensya ng kanyang paboritong ulam ay nagsilbing isang masakit na paalala ng kanyang pagkawala. At natagpuan ko ang aking sarili na nawawalan ng gana. Kung buhay lang ang mommy mo, hindi niya gugustuhin na magutom ka, sabi ng isang bahagi ng utak ko. Nagugutom ako at kailangan kong makabawi ng lakas ng mabilis, kaya sa wakas ay nagpasya akong kumain. Kung nandito lang sana si mommy sa tabi ko, hindi ako magiging malungkot. Napaisip ako habang nakatitig sa pagkain. Tiyak na masisiyahan siya sa pagkain na ito kung nabubuhay pa siya. Nagsimula ako sa mushroom soup, ang pampagana. Napakabango at lasa nito kaya naubos ko ang laman ng maliit na mangkok sa loob ng ilang minuto. Kumakalam ang sikmura ko sa gutom, gusto ng mas maraming pagkain ngayong may lasa na. Kaya't nilagyan ko ng kanin at ulam ang aking plato at kumain ng buong puso upang mabusog ang gutom na gutom ko. Nang matapos akong kumain, tinakpan ko ng mga plato ang hindi natapos na pagkain, at uminom ng isang basong tubig. May natira pang slice ng cake para sa dessert ko, pero busog na ako. Napagpasyahan kong ubusin ito pagkatapos maligo, para ipares ko ito sa isang bote ng vintage red wine na kasama ng food trolley. Dahil dito, tumawag ako sa front desk at humiling ng isang staff na kunin ang mga maruruming pinggan. Wala pang isang minuto, nakarinig ako ng katok sa pinto, senyales na dumating na ang staff. Galit man ako kay Gabriel, hindi ko maitatanggi na karamihan sa mga tauhan niya ay magaling. Mabilis na nag-clear ang staff ng mesa at kinuha ang lahat sa kanya, nag-iwan sa likod ng isang baso ng alak, isang slice ng red velvet cake, at ang bote ng vintage wine. Nagpasalamat ako nang matapos siya at pinagmasdan ang pagtutulak ng food trolley sa pinto. Wala na akong magagawa kaya nagpasya akong manood ng TV para maging abala ang sarili ko. Namiss ko si Mommy. How I wish na nandito siya kasama ko. Niyakap ko ang unan ko at hiniling na sana siya na. Ano kaya ang ibibigay ko para may akap ko siya ulit? Pinunasan ko ang mga luhang hindi ko na malayang tumulo sa aking pisngi. Ayaw ni Mommy na malungkot ako. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako sa kalagitnaan ng palabas sa TV, ngunit hindi nagtagal ay naputol ang aking pahinga. Nagising ako sa malakas na tunog ng pagring ng phone. Parang pamilyar ang ringtone. Umupo ako at inaantok na inabot ang telepono, ngunit habang ginagawa ko iyon, dumausdos ang kumot sa aking mga balikat at nahulog sa sahig. Kumunot ang noo ko. Wala akong maalala na nagtalukbong ako ng kumot bago ako nakatulog sa panunood ng TV. Speaking of which, tumingala ako at nakita ko ang refleksyon ko sa screen ng TV. Mas lalo akong sumimangot, nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugod. Bakit nakapatay ang TV? Sino ang nag-off nito? Isang staff ng hotel. Huminto ang pagring ng telepono nang mahanap ko ito. Akala ko hotel phone, pero cellphone pala na nakatago sa likod ng lampshade.
To be precise, cellphone ni Gabriel yun. Natamaan tuloy ako ng realization, pumasok si Gabriel sa kwarto ko nung natutulog ako, at umalis bago ako magising. Hindi lang siya pumasok sa kwarto para patayin ang TV at nilagyan ng kumot ang natutulog kong figure, humiga pa siya sa tabi ko, habang natutulog ako. Gulo-gulo ang mga bedsheet sa kabilang side ng kama, kaya siguradong nandito siya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Para sa anong dahilan ang aking malapit ng maging ex-husband ay mag-abala pa rin sa maliliit na pagkilos ng pangangalaga para sa akin. Ano ang iniisip niya? Hindi ko alam kung bakit siya pumunta sa hotel room ko para lang umalis pagkatapos, nang hindi ako hinintay na magising. Dapat naghintay siya ng ilang oras bago siya umalis, para mapag-usapan namin ang aming divorce. Napagtanto kong nag-aksaya ako ng oras sa pag-iisip sa kanya, sinubukan kong iwaksi ang lahat ng iniisip tungkol sa kanya, ngunit hindi ito matagumpay, dahil hawak ko ang kanyang cellphone sa aking sariling mga kamay. Marami pa akong tanong, nakalimutan niya ba ang phone niya? O sadyang iniwan niya para hanapin ko? Nagulat ako nang ma-access ko pala ang phone ni Gabriel. Kailan pa nakalimutan ni Gabriel na i-lock ang phone niya? Pagkatapos ay swipe ang screen pataas, madaling na-unlock ang telepono. Isang serye ng mga hindi pa nababasang mensahe ang nag-pop up, na lahat ay nanggaling kay Angela. Kumunot ang noo ko, lahat sila ay naglalaman ng parehong mensahe. Gabriel, nasaan ka? Gabriel, sagutin mo ako. Gabriel, nasaan ka? Nataranta ako, di ba magkasama sila? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko. Kung hindi kasama ni Gabriel si Angela, nasaan siya? At isa pa, bakit ko pa aalalahanin ang lalaking bumurog sa puso ko? Sabi ko sa sarili ko sabay hampas ng phone sa table. Kung tutusin, hindi naman bata si Gabriel na dapat kong alalahanin. Siya ay nasa sapat na gulang upang hanapin ang kanyang sarili, siya ay nasa sapat na gulang upang magkaroon ng isang relasyon at humingi ng divorce. Ang issue niya kay Angela is none of my business. Wala akong pakialam kung may away sila. Tinalikuran ko ang telepono, napagpasyahan na maligo. Stressed out na ako simula umaga. Marahil, ang pagbababad sa maligamgam na tubig ay makakatulong na mabawasan ang ilan sa aking stress. Naglakad ako papunta sa banyo at nilagyan ng maligamgam na tubig ang tub, inilagay ang alak at cake ng maingat sa gilid ng tub upang masiyahan ako sa mga ito habang nagbababad. Nang halos mapuno na ng maligamgam na tubig ang tub, pinatay ko ang gripo at nagbuhos ng moisturizing milk na may honey sa tub upang paginhawahin ang aking pagod na balat. Bilang karagdagang karangyaan, nagwiwisik ako ng mga red rose petals sa ibabaw ng tubig na pampaligo. Hinubad ko ang aking mga damit at nahulog sila sa isang bunton sa sahig. Wala akong suot maliban sa undergarments ko habang nakaharap ako sa full-length mirror. Payat at matangkad ang babaeng nakita ko sa salamin, pero hindi siya yung tipong ipagyayabang ng kahit sinong lalaki sa mga kaibigang lalaki sa kausap nito. Payak ang hitsura niya, puti ang balat, manipis ang labi. Sa pangkalahatan, siya ay kahawig ng isang multo sa kanyang hitsura. Hindi ka pangit, Monica. Hindi ka lang marunong magayos at mag-makeup para gumanda ang sarili mo. Determinadong sabi ko sa babaeng nasa salamin. Inialay mo ang iyong buhay para pangalagaan ang mga taong nakapaligid sa iyo na kinalimutan mo ang iyong sarili. Pero titigil na yan ngayon, gagawa ka na ng sarili mong priority mula ngayon. Napatitig ako sa mga mata kong hindi magkatugma. Kahit na sinabi ko ang lahat ng ito, isang mapanlinlang na boses sa loob ng aking ulo ang nagsimulang manginsulto sa akin. Di lang pangit, kakaiba din ang mata mo. Ang ganda daw ng mami mo pero mami mo yun. Lahat ng nakilala mo ay kinasusuklaman ng mga mata mong yun. Namuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata nang maalala ko kung paano ako nabully dahil hindi ako katulad ng iba. Tinawag akong weird, exotic, at minsan abnormal dahil sa pagiging ako. I used to hate my eyes since everyone hate them. Ngunit isang araw, napagtanto ko na mas mabuti na magkaroon ng kakaibang mga mata kaysa sa wala. Gagawin ng mga bulag ang lahat para magkaroon ng paningin. Hindi ko dapat I take for granted kung ano ang namamatay sa iba. Ako ay pinagpala na magkaroon ng isang pares ng mga bihirang mata na nagbigay daan sa akin, upang makita ang kagandahan ng mundo, at hindi ko dapat ikahiya ang mga ito. Mariin kong sabi sa sarili ko, pinatahimik ang mga masasamang boses sa aking isipan. Hinawi ng aking mga daliri ang pagkakatali ng buhok, pinalaya ang aking itim na buhok sa hating gabi. Humampas ito sa bewang ko. Pero imbes na magmukha akong seductress, nagmukha akong sedako, isang hindi kaakit-akit na multo mula sa balon. Umiling ako at inalis ang tingin sa salamin. Hindi ko na gustong tumingin sa refleksyon ko. Ako kung sino ako, at ang pagtitig sa salamin ay walang magbabago. Sa wakas, hinubad ko ang aking pangilalim na damit at umakyat sa tub para maligo. I purred like a wildcat nang bumalot sa katawan ko ang init ng milky water habang tumutugtog sa phone ko ang kantang Love is a Beach. This is the most satisfying soak I ever had, naisip ko habang kinakagat ko ang red velvet cake mula sa tinidor.
Pagkatapos ng kamatayan ni Mommy ay nakaramdam ako ng matinding kalungkutan, ngunit ngayon, medyo nabawasan ang stress na namumuo sa loob ko. Sabik na dinala ng mga daliri ko ang alak sa uhaw kong labi, at sunod-sunod na malalaking lagok, na parabang tubig ang iniinom ko, hindi alak. Ang aking mga daliri sa paa ay kulot sa kasiyahan, habang ang nakakahumaling na mapait na lasa ng alak ay naglalakbay sa aking lalamunan. Sa sandaling ito gusto ko lang kalimutan lahat ng problema ko, at magpanggap na wala. I deserved a moment of peace bago ko muling harapin ang realidad. Nang tuluyan kong ibaba ang bote ng alak ay wala na itong laman. Naramdaman ko ang pag-ikot ng ulo ko, at nagsimulang lumabo ang paningin ko. Mababa ang alcohol tolerance ko, at malakas ang alak mula sa hotel, at agad itong nagkakaroon ng epekto sa aking sistema. Ayokong mag-aksaya ng pagkain, inubos ko na lang ang natitirang cake sa plato, at inilapag ko na lang kapag isang na lang ang natitira. I swear magsisisi ka na hiniwalayan mo ako, Gabriel. Sumigaw ako para ilabas ang frustrations ko. Sa tingin mo ba mas magaling si Angela kaysa sa akin? Maghintay ka na lang na makita mo ang tunay na kulay niya, at ihuhulog mo siya na parang mainit na patatas gaya ng ginawa mo sa akin. Sana marinig ako ni Gabriel, para malaman niya man lang ang nararamdaman ko. Tumawa ako ng hysterically at kinuha ang bote ng alak, uminom hanggang sa matapos ang pinakahuling patak. Nag-init ang pisngi ko at parang may apoy na lumalabas din sa hininga ko. Ganito ba ang pakiramdam ng lasing? Hindi ko alam, pero mas gumaan ang pakiramdam ko dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na kailangan pang pakialaman kung anong mga salita ang lumabas sa bibig ko. Hindi nagtagal ay natagpuan ko ang aking sarili na kumakanta, at ito ay napaka-out of tune na maaaring makabasag ng mga salamin na bintana, ngunit hindi ko napigilan. I was singing at the top of my lungs. Nagtataka kung bakit hindi pa ako nahuhuli ng pulis dahil sa pag-istorbo sa kapayapaan. Maya-maya pa ay namamaos na ang lalamunan ko at napagod ako sa pagkanta. Sa wakas ay lumabas ako mula sa tub na parang lasing na diyosa. Muntik na akong madulas nang dumampi ang mga paa ko sa basang sahig, pero buti na lang nakahawak ako sa tub para mabalanse. Binanlawan ko ang mga bula na dumidikit sa katawan ko sa ilalim ng shower. Nanatili pa rin sa balat ko ang matamis na amoy ng gatas, rosas, at honey. Nakaka-relax ang bango, kaya gusto kong matulog, at handa na akong matulog. Lumabas ako ng banyo, dahan-dahang ibinalot ang kaunting bath towel sa hubad kong katawan. Who cares kung may makakita sa akin? Mag-isa lang ako sa kwarto ko. Lasing na lasing ako para magbihis, tamad akong napahiga sa upuan sa harap ng dresser, bahagyang nanghihinayang na uminom ako ng sobrang alak hanggang sa hindi na ako nakapagpalit ng paborito kong pajama. Napabuntong hininga ko, inabot ko ang isang hairbrush at pilit na pinapaamo ang aking sobrang gusot na buhok, hanggang sa sila ay sumuko at bumagsak ng maayos sa aking likod, ni isang buhok ay wala sa lugar. Sa tulong ng hairdryer, nagpatuloy ako sa pagpapatuyo ng aking buhok. Ang katahimikan sa kwarto ay nagpapabigat sa aking mga talukap. Gusto ko nang matulog pero pinigilan ko ang antok. Hindi pa, kailangan ko pa ring patuyuin ang aking buhok na isang nakakapagod na gawain kung isa sa alang-alang kung gaano ito katagal. Ang pagtulog at ako ay naglaro ng tug of war ng kaunti hanggang sa natalo ako, salamat sa aking pagkalasing. Sumuko na ako at umakyat sa kama, medyo hindi pa tuyo ang buhok ko. Napapikit ang mga talukap ko sa sandaling dumapo ang ulo ko sa mabalahibong lambot ng unan. Bago ko namalayan, nakatulog ako, hubot-hubad parang isang sanggol. Nagising ako sa tunog ng mga yabag sa kwarto ko. Magaan ang mga yabag nila pero nagising pa rin ako. Nanlaki ang mata ko at nakita kong nakatingin sa akin si Gabriel. Ang maganda niyang asul na mata ay puno ng lambing na sa isang iglap ay alam kong nananaginip ako. Hinding-hindi ako titignan ng ganyan ni Gabriel, unless syempre sa panaginip ko. Huwag ka na ulit aalis please, mahinang ungol ko. Inabot ko ang kamay ko sa kanya at hinintay na abutin niya ako, pero tinitigan niya lang ako gamit ang malungkot at pagod niyang mga mata. Bumagsak ang mga balikat ko, kahit sa panaginip ko, ayaw niyang hawakan ang kamay ko. Bakit mo ako niloko, Monica? Tanong niya sa mahinang tono. Kahit sa panaginip ko ay bumabagabag pa rin sa akin ang tanong niya. Umiling ako. That's a lie, Gabriel. I will never cheat on you. Never. Sumagot ako. Ang sarap sa pakiramdam na kausapin siya ng ganito. Kahit na itong si Gabriel ay produkto lamang ng aking imahinasyon, at least nasabi ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Bakit ako magloloko sa lalaking mahal ko? Para kang isang planeta at ako ang buwan, sa'yo lang umiikot ang buong mundo ko. At alam mo kung ano ang nakakalungkot doon. I was never meant to be your son. Hinding-hindi ako makikita gaya ng pagtingin ko sa iyo, bumubulong ako habang naluluha. That's a lie, Monica. You're not just the son to me, you're my whole universe.
But all that changed when I discovered your affair with my brother. Umupo si Gabriel sa gilid ng kama. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita. Ito ay kakaiba na nagkakaroon kami ng intimate na pag-uusap na ito, ngunit ang sarap sa pakiramdam, at gusto kong tikman ng sandali bago ako magising mula sa panaginip na ito. Hindi ko kayang makitang may mahal kang iba, at ipinaglaban ko ang sarili ko para humingi ng divorce. Hindi ko kayang mawala ka, pero hindi ko kakayanin na manatili ka sa isang kasal doon. Kaya naisip ko na ang divorce lang ang tamang paraan para mabigyan ka ng kalayaan para makasama mo ang lalaking mahal mo, ang brother ko. Hindi naman kami nagkaroon ng romantic affair ni Vince. Tutol ko, gusto ko siyang suntukin sa mukha dahil sa paniniwala niya sa kasinungalingan. You can't deny it now because you're drunk and you can't think straight, Monica. Trust me, you will even forget that we even had this conversation tomorrow. Paano ka nakakasigurado na may relasyon ako kay Vince? Tinanong ko siya. Kapatid ko ang nagsabi sa akin. Nagpakita pa siya ng mga pictures na magkasama kayo. At nang ipanganak ang anak natin na si Vienna, palihim akong nagpa-DNA test at lumabas ang resulta. Hindi ko anak si Vienna. Nagpapatunay lang iyon na sinasabi ni Vince, ang totoo. Sagot niya. Ang kanyang tono ay may bahid ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nagulat ako nang marinig ko ang sagot niya. Ang panaginip na ito ay nagiging isang drama. Naisip ko sa aking sarili na napagtanto na ang pag-uusap ay naging mas kakaiba. Hindi totoo yan. Mayaman ka pero tanga ka pa rin, Gabriel. Paano ka naging CEO sa ganyang ugali? Paano ka maniniwala sa isang lantarang kasinungalingan mula sa kapatid mong si Vince na sinubukan kang sirain sa loob ng maraming taon? Iminumungkahi kong suriin mo ang iyong mga katotohanan bago paniwalaan ang resulta ng DNA na maaaring peke. I mumbled under my breath habang umiiling-iling. Napakatanga ni Gabriel sa panaginip ko. Para sa isang beses, maaari kong ihinto ang pakikipag-usap tungkol sa aking kapatid. Pumutok siya, parang frustrated siya. Let's talk about Angela then. Mahal mo ba siya? No, sino ang mahal mo noon? Napasigaw ako ng malakas. Iyon ang uri ng tanong na hindi ko kayang itanong sa kanya sa katotohanan. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay inakbayan niya ako. Kumalat ang init sa katawan ko nang humigpit ang hawak niya sa akin. Malamig ang kwarto pero hindi na ako nakaramdam ng lamig habang tinatakpan ako ng nilalagnat niyang katawan. Dumapo ang kanyang mga labi sa curve ng aking leeg kung saan kinagat niya ang laman na parang vampira na sinisipsip ang dugo ng kanyang biktima. Hinawakan niya, kinapa, sinipsip, at dinamba ang aking katawan ng marahan. Nilulunod ako ng sensasyon sa malalaking alon. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Kusa akong sumuko sa kanyang mga bisig. Gusto kong mangyari ito. Sa wakas, natagpuan na niya ang labi ko at parang uhaw na mabangis na hayop, sinipsip niya ang mga labi ko nang may hindi mapantayang pananabik na nagpakulot sa aking mga daliri sa kasiyahan. Hindi na makayanan, pumulupot ang mga daliri ko sa leeg niya na hinihimok siyang palalimin ang halik. Umabot sa ilong ko ang amoy ng aftershave niya, at nakahinga ako ng maluwag ng lamunin ng mapang-akit niyang labi ang labi ko. Ang bigat niya ay dumurog sa katawan ko pero nag-alab lang ito ng excitement sa akin, at pinaghiwalay ko ang mga paa ko para mas ma-accommodate siya. Napaungol siya ng malakas, parang musika sa pandinig ko ang sexy sound. Ang panaginip na ito ay halos totoo. Ayokong matapos ito. Bigla niyang binitawan ang labi ko. Dahil sa pagkadismaya ay napatingin ako sa kanya nang umalis siya sa kama. Pinanood ko siyang itinapon ang mga damit niya at itinapon sa sahig. Muli siyang umakyat sa kama upang angkinin ang aking nakabukang labi, habang ang hubad niyang katawan ay sumasakop sa akin. Tumugon ako sa halik na may pantay na sigasig, hinihiling na ang matamis na nakalalasing na halik ay tumagal magpakailanman. Mabilis na natapos ang halik, at nahanap niya ang isa pang malambot na bahagi ng aking katawan na ang aking leeg, at pinaulanan ito ng banayad na mga halik bago dumaloy pababa sa aking dibdib, upang angkinin ang isang pink na usbong sa kanyang bibig. Kulot-kulot ang mga paa ko sa sobrang tuwa, habang sinisipsip niya ito na parang sanggol na dinaig sa uhaw, habang ang hinlalaki niya ay minamasahe ang isa pang pink bod hanggang sa tumigas ito sa nakakakiliti. Ang aking mga daliri ay pumulupot sa kanyang buhok, hinihila ang mga ito upang maiwasan ang aking sarili na malunod sa mga alon ng nakakatunaw ng puso, at nakakalaglag na panga. Huminto siya sa pagsamba sa dibdib ko para lang hiniwalay ang mga paa ko. Isang mahinang halinghing ang kumawala sa aking nakabukang labi nang pumwesto siya sa aking gitna, at tumulak pasulong. Bumaon ang aking mga ngipin sa kanyang mga balikat nang tanggapin siya ng aking katawan sa loob. Bumaba ang mga daliri ko sa likod niya habang palalim ng palalim ang pagtulak niya, hanggang sa dumikit ang kaibuturan niya sa tigas niyang parang perpektong guwantes. Napuno ng walang pigil kong halinghing ang apat na sulok ng kwarto, at sinakop ng labi niya ang bibig ko para patahimikin ako.
Ang silid ay kumupas, saglit, ako ay dinala sa kalawakan at milyon-milyong mga paputok ang sumambulat sa aking harapan nang marating ko ang tuktok. Ramdam na ramdam ko ang malakas na pagbitaw niya bago siya kumubuli sa ibabaw ko. Umupo si Gabriel sa tabi ko. Pumulupot ako sa ilalim niya na may mahinang buntong hininga. Napapikit ang mabibigat kong talukap dahil sa pagod. I have to set you free, Monica. I want you to be happy, that's why I'm making the ultimate sacrifice. I'm sorry kung nasaktan din kita. In time sana mapatawad mo ako. Iyon lang ang paraang alam kong itaboy ko ikaw para makamove on ako sa'yo. Naramdaman kong dumampi ang labi niya sa pisngi ko pero hindi ko idinilat ang mga mata ko. I love you, Monica. Narinig kong bumulong siya bago ako napadpad sa dreamland. Ang araw ng umaga na tumatagos mula sa salamin na bintana ang gumising sa akin. Agad na bumukas ang mga mata ko. Anong oras na? Pinilit kong bumangon ngunit sumakit ang ulo ko at bumagsak ako sa kama. Humiga ako at hinintay na humupa ang hapdi ng sakit bago bumangon muli. Pumipintig pa rin ang ulo ko pagkaupo ko sa kama, but it was more manageable this time. Gayunpaman, ang aking tiyan ay nakaramdam ng pagsusuka at parang gusto kong sumuka. Dumapo ang aking tingin sa salamin na bintana at natuklasan na ang mga blind ay iginuhit sa gilid. Tapos ang amoy ng kape na namamalagi sa hangin ay biglang nakakuha ng atensyon ko. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang pabango, at natuklasan ko ang isang mainit na tasa ng itim na kape sa ibabaw ng night table. Sa tabi nito ay may isang basong tubig, at isang bote ng aspirin para sa sakit ng ulo ko. Napatigil ako sa pag-iisip na hindi ako nag-iisa sa aking silid. Agad kong hinablot ang kumot at binalot para matakpan ang hubad kong katawan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa loob ng ribcage ko habang hinahanap ko si Gabriel. Wala na siyang makita sa kwarto. Gayunpaman ang kabilang panig ng kama ay gusot, isang indikasyon na siya ay natulog sa kama sa tabi ko. Naalala kong inubos ko ang bote ng red wine kagabi at nahiga sa kama. Pero wala na akong maalala pagkatapos noon, maliban sa nagising ako dahil naramdaman kong may nakatingin sa akin. Tapos pumasok sa isip ko ang imahe ng isang lalaki at isang babaeng gusot sa isang kama, sa kalagitnaan ng lovemaking at napabuntong hininga ako sa gulat nang mapagtantong ako ang babaeng kumapit sa lalaki. Hindi ito maaari. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat nang bumalik ang maikling alaala ng isang marubdob na lovemaking. Hindi ito naging panaginip. Napasigaw ako ng malakas, hindi pa rin makapaniwala na nangyari nga, nakusa akong lumapit sa mga bisig niya at pinabayaan si Gabriel. Ang tunog ng pagtakbo ng shower ay nagpaalerto sa aking sentido at napatalon ako sa aking mga paa sa gulat. Nandito pa si Gabriel. Oh my God, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nagring ang telepono, halos mapatalon ako sa gulat. Napatalon ako sa aking pag-iisip at wala akong nagawa kundi ang titigan ito saglit, nakikipaglaban sa aking sarili kung dapat ko bang kunin ito o hindi. Sa huli ay nagpasya akong huwag sagutin ang telepono. Malapit na itong tumigil sa pagtunog. Anytime soon ay babalik na si Gabriel sa kwarto. Hindi ako papayag na makita niya ako ngayon. Hindi noong nag-lovemaking lang kami kagabi. Sabi ko sa sarili ko at nagmadaling pumunta sa suitcase ko. Hindi na ako nagtagal sa pagpili ng isusuot ko at basta na lang sinuot ang unang t-shirt at shorts na nahawakan ng kamay ko. Tapos na akong magpalit pero tumutunog pa rin ang telepono. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ito o hindi, ngunit ang pag-iisip na maaaring ito ay isang emergency kaya inabot ko ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang kunin ng nanginginig kong mga daliri ang sumisigaw na telepono at pinindot ang answer button. Isang babaeng umiiyak sa kabilang linya ang nagpaalerto sa aking sentido. Nag-aalala ako. Gayunpaman, ang anumang sympathy na nararamdaman ko para sa kanya ay mahiwagang nawala nang magsalita siya, at agad kong nakilala ang kanyang boses. Si Angela ay nasa linya, naghihisterya na umiiyak. Paulit-ulit na tinatanong kung saan natulog si Gabriel kagabi. Nakakasira ng eardrums ko ang galit na galit niyang boses, at kinailangan kong ilayo ang phone sa tenga ko para protektahan sila. Parang selosa at desperado na asawa si Angela. Ano kayang mararamdaman ni Angela kung magsasalita ako, at sasabihin ko sa kanya na natulog ang boyfriend niya sa asawa niya kagabi? Matutuwa akong marinig kung ano ang magiging reaksyon niya kung alam niyang hindi lang matulog sa kama ang ginawa namin ni Gabriel. Hindi ako nakatulog kagabi. I'm so worried about you. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko ni hindi mo sinasagot ang alinman sa mga messages ko. Punta ka sa kondo, Gabriel. We need to talk, please. I want you dito sa akin. Kahit natutokso akong ibalita na nasa banyo pa si Gabriel, nanatiling tikom ang bibig ko. Ayokong makipag-usap sa babaeng mababa sa level ko. Gabriel, please answer me. I know you're still mad. I promise I won't be nag at you anymore.
Please come to me please. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Wala pa ring clue si Angela na ako ang kausap niya at hindi si Gabriel. I have good news to tell you, Gabriel. I'm 3 weeks pregnant. Nawala ang phone sa hawak ko matapos kong marinig ang totoo. Para akong may ibinagsak na bomba sa harapan ko, saglit akong naparalisa. Hindi ko na narinig ang galit na iyak ni Angela. Ito ay ang malinaw na tunog ng aking puso na nahuhulog sa sahig at nabasag sa 1,000 piraso na tanging naririnig ko lamang. Tinusok ng kutsilyo ang puso ko. Bago ko pa man lang namalayan ay tumutulo na pala ang mga luha ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng puso ko. Ngayong buntis si Angela sa kanyang anak, tapos na ang aming kasal. Hinding-hindi ko siya mabibigyan ng tagapagmana, at sa wakas ay nagawa na ni Angela. Dito nagtatapos ang kwento nina Gabriel at Monica. Itinadhana na magkita, ngunit hindi kailanman sinadya upang magkasama. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.